Ka-Express, isang nakakabinging usap-usapan ang umiikot ngayon sa NBA World matapos lumabas ang mga ulat na gustong makakuha ni Luka Doncic ng isang elite o A-list center para sa Los Angeles Lakers. Agad na sumabog ang tanong ng maraming Pinoy fans, maaari bang maging bahagi ng usapang ito si Kai Sotto? Well, ayon sa mga ulat, malinaw na prioridad ni Luka ang pagkakaroon ng isang mataas na antas na big man na kayang magbigay ng rim protection, rebounding at pick-and-roll threat. Hindi lihim na matagal nang naghahanap ang Lakers ng sentrong babagay sa laro ni Luka. Nabanggit na sa mga report ang mga pangalan tulad ni Walker Kessler, Jalen Duren, Daniel Gafford at iba pang established NBA centers bilang mga target o uri ng player na gusto nila makasama ni Luka. Pero dito nagiging interesting ang usapan para sa mga Pinoy. Papasok si Kai sa 2026 NBA Summer League na may layuning patunayan na kaya niyang makipagsabayan sa pinakamahusay na manlalaro sa mundo. Sa taas niyang 7'3", may natural siyang attributes na hinahanap ng maraming NBA teams, haba ng galamay, shot blocking potential at soft touch sa opensa. Gayunpaman, mahalagang tandaan na wala pang anumang ulat o kumpirmasyon na interesado ang Lakers kay Kai sa kasalukuyan. Ang ideyang ito ay nasa antas pa lamang ng posibilidad at fan speculation. Pero sa basketball, minsan isang magandang summer league performance lang ang kailangan upang magbukas ang isang napakalaking opportunity. Kung susuriin natin mabuti ang sitwasyon ng Lakers, malinaw ang kanilang pangunahing problema, center position, simula nang nawala ang dominanteng presensya sa loob, paulit-ulit na lumalabas sa mga ulat na gusto ng organisasyon na makahanap ng tunay na rim protector at lob threat na makapagpalaya lalo sa laro ni Luka Doncic. Bakit napakahalaga nito kay Luka? Well, simple lang. Sa buong career niya, pinakamapanganib siya kapag may kasama siyang athletic big man na kayang sumalo ng alley-oops, mag-screen ng maayos at magbigay ng depensa sa paint. Nakita natin ito nung Dallas days niya nang magtagumpay ang kanilang tandem ni Daniel Gafford at Tariq Lively II. Ang pick-and-roll game nila ay isa sa pinaka-epektibo sa buong NBA. So ngayon, ilagay natin si Kai sa usapan. Sa papel, may ilang katangian si Kai na maaaring maging interesting para sa isang team na naghanap ng size. Ang kanyang 7'3" frame ay agad nagbibigay ng rim presence. Hindi rin siya katulad ng traditional na center lamang dahil kaya niyang pumasa, may shooting touch at may kakayahang maglaro sa modernong sistema. Ang mas nakakatuwa, patuloy ang kanyang development matapos ang mahabang rehabilitasyon mula sa ACL injury. Ang Summer League ay magiging perpektong pagkakataon upang ipakita na bumalik na ang kanyang mobility, timing at confidence. Pero kung magiging realistic tayo, may malaking agwat na rin sa pagitan ng pagiging Summer League hopeful at pagiging sagot sa pangangailangan ni Luka. Ang mga ulat tungkol sa hinahanap ng Lakers ay hindi basta center lamang. Ang hinahanap nila ay isang proven NBA level contributor. Lumabas pa nga sa mga report na ang klase ng center na gusto ni Luka ay nasa antas ni Walker Kessler, Jalen Duren, Nick Claxton, Jarrett Allen o iba pang may napatunayan na sa NBA stage. So ibig sabihin, kung si Kai man ay papasok sa eksaktong eksena, hindi agad bilang franchise solution, mas malamang na kailangan muna niyang patunayan na kaya niyang maging rotation player, backup center o developmental project na may potensyal lumago sa susunod na mga taon. Gayunpaman, ito rin ang dahilan kung bakit napaka-exciting na mga darating na linggo. Sa NBA, maraming kwento ng mga manalarong nagsimula bilang long shot pero nakakuha ng pagkakataon dahil sa tamang timing at mahusay na performance. At kung may isang bagay na paulit-ulit ng ginagawa ni Kai sa kanyang karera, yun ay ang pag-surprise ng mga taong nagdududa sa kanya. So ang tanong ngayon, sapat ba ang maging NBA G-League performance niya upang mapansin hindi lamang ng Orlando Magic, kundi pati ng ibang NBA teams tulad ng Los Angeles Lakers? Yan ang susunod na kabanata na sabik bantayan ng buong Pilipinas. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng usapan. Hindi sapat na tanungin kung si Kai ba ang sagot sa hinahanap ni Luka Doncic. Ang mas magandang tanong ay, ano ang kailangang gawin ni Kai upang balang araw ay maging isa sa mga big men na gugustuhin ng isang superstar na tulad ni Luka? Well, sa kasalukuyan, malinaw na nasa proving stage pa si Kai. Hindi siya pumapasok sa Summer League bilang isang guaranteed NBA player.
Papasok siya bilang isang manlalarong may potensyal, may laki, may talento at may malaking fanbase na sumusuporta sa kanya. Pero sa NBA, ang pinakamahalagang currency ay production. Kapag tinitingnan natin ang mga center na karaniwang nakakasama ni Luka, may ilang katangian silang pare-pareho. Una, elite rim protection. Kailangan maipakita ni Kai na kaya niyang protektahan ang paint laban sa pinakamahusay na athlete sa mundo. Hindi sapat ang taas lamang. Kailangan ang timing, positioning, at mabilis na decision making. Pangalawa, rebounding. Isa ito sa mga pangunahing sukatan ng NBA coaches kapag tumitingin sila ng center at kailangang makontrol ni Kai ang defensive glass at makakuha ng extra possession sa opensa. Pangatlo, mobility. Malaki ang pagbabago ng modern NBA. Hindi na sapat ang pagiging matangkad. Kailangang makasabay sa pick and roll coverage, switch defense, at mabilisang transition basketball. Dito magiging critical ang pagbabalik ng kanyang explosiveness matapos ang ACL injury. Pero may isang bagay na maaaring maging advantage ni Kai laban sa ibang traditional centers, passing at basketball IQ. Matagal nang ipinapakita ni Kai ang kakayahang magbasa ng laro. Marunong siyang maghanap ng open teammate at gumawa ng tamang pasa mula sa high post. Ito ang uri ng skill set na gustong-gusto ng mga modern NBA offenses. So isipin natin ang sitwasyon. May hawak na bola si Luka Doncic. Dumating ang double team. Napunta ang bola kay Kai sa gitna. Mula roon, kaya niyang maghanda ng floater, kick-out pass, o mabilis na assist sa cutter. Yan ang klase ng versatility na maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataon sa NBA. Pero bago mangyari ang lahat ng ito, kailangan muna niyang manalo sa Summer League Battle. Hindi Lakers ang unang kalaban ni Kai, hindi si Luka Doncic, hindi rin ang Western Conference. Ang unang kalaban niya ay ang dose-dose ng mga NBA hopefuls na naghahabol din ng ilang roster spots. Bawat rebound, bawat block, bawat screen, bawat defensive rotation. Lahat na yon ay susukatin ng mga scout at dito pumapasok ang pinaka-exciting na bahagi ng kwento. Kapag nagkaroon si Kai ng breakout Summer League performance, maaring magbago ang lahat ng napakabilis. Maaring magsimula siya bilang Exhibit 10 player, maaring maging two-way contract player, maaring mapunta sa G-League. At mula roon, maaring siyang upakyat patungo sa NBA rotation. Ganito nagsimula ang maraming matagumpay na NBA big men. Kaya ang tanong na, si Kai ba ang hinahanap ni Luka Doncic para sa Lakers? Sa ngayon, hindi pa. Pero kung may papakita ni Kai ang kanyang pinakamagandang version ngayong Summer League, maaaring magsimula ang isang bagong kwento. Isang kwento kung saan ang dating pangarap lamang ng mga Pinoy ay unti-unting nagiging realidad. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.